Paano ba mag-align ng motorcycle, sidecar, or tricycle upang walang likot at walang kabig ang manibela at maganda manakbo at magaan madali ng sidecar? Sa video nito, share ko sa inyo kung paano mag-align ng motorcycle, sidecar, or tricycle, at mayroon akong 6 na paraan para maging maganda ang alignment ng inyong motorcycle, sidecar, at tricycle, at ito'y subo ko na. Ang unang-una natin gagawin sa pag-align ng tricycle ay maglagay tayo ng bara sa magkabilang dulo ng lapad ng tricycle na to para makuha natin yung sukat dito sa loob, yung sukat na tinatawag na 2N, yung tikom ng sukat sa harapan ng gulong kaysa dun sa likuran ng gulong, yung dito sa dulo, dito sa kabila. Ang tawag dyan 2N. Kailangan na diferensya ng sukat dito sa likod ito kaysa sa harapan. Papasok yung sa harapan, dito sa likod, pabuka. Halimbawa dito sukat dito 48 inches sa likurang bahagi. Kailangan dito sa harapan nasa 47 and 3/4 hanggang sa 47 and 1/4. Diferensya siya ng 1/4 hanggang 3/4 lang dapat. Huwag masyadong malaki kasi hindi maganda pag masyadong malaki na yung diferensya ng 2 niya or tikom niya papasok. Tapos kalawa yung overhang ito. Mula dito sa uso ng tricycle hanggang dito sa ground. Kung magpa-overhang kayo gusto niyo magpa-overhang ng 3/4 or 3 inches hanggang 4 inches o ilan man ang gusto niyo magpa-overhang dito. Kailangan halimbawa magpa-overhang kayo ng gusto niyo 3 inches lang mula dito sa dito sa nguso na to hanggang dito sa ground. Kailangan habang nilalagay niyo pa dito ng kalso or patungan niya, habang inaalay niyo pa tong sidecar at saka motor, kailangan naka-advance kayo ng 1 inches or halimbawa gusto niyo ng 3 inches sa pa-overhang niyo mula dito hanggang sa ground. Sa semento, kailangan lagay nyo dito 4 inches. Kasi alam nyo ba kung bakit? Pagpakawalan nyo or pagtanggal nyo ng kalso dito or patungan, bababa to telescopic ng 1 inches. Ito sa telescopic na to, bababa 1 inches yan. Ngayon kung hindi kayo nagbigay ng allowance dito sa or nag-advance kayo ng tawag ito, sukat dito sa paglagay ng kalso. Halimbawa gusto niyo 3 inches lang, tapos hindi kayo nagpasobra ng 1 inches para magiging 4 inches siya. Pagbitaw niyo dito or pagtanggal niyo ng kalso niyo dito, bababa ng 1/4 dito. Tapos pangatlo, yung cleaving nito ng sidecar nyo. Kanina yung overhang, kumbaga yung overhang pa horizontal, pa vertical, ito naman cleaving pa horizontal. Kumbaga, tapos nag-cleaving kayo, ang cleaving nyo dito, kung napapansin nyo, mas mataas dito ng konti kaysa dito kabilang side, sa may side ng motor. Tapos itong motor nakahiga ng konti, mga 3 degrees lang ang higa ng motor na to para lang sundan itong ang sidecar na nakakribi ng mga 2 inches. Bakit 2 inches ang nilagay kong klibi? Mas taas dito ng 2 inches kasi ang 2 inches na to, pag may load yung
Pag may load yung sidecar nyo, bababa ng mga 1 hanggang 1 inches siya. Pag loaded talaga siya, mga 1 inches ang binaba niya. Tapos yung 1 inches na natira, para maging level siya, yung kung napapansin mo yung kalsada, mula sa gitna ng kalsada, nakaklibe ng mga 1 inches, mga nasa 1 inches yung klibe ng kalsada hanggang sa gilid ng kalsada, kasi gawa ng para yung tubig hindi mag-umpukan sa gitna ng kalsada. Kaya yun ang purpose nila, nakaklibe ng mga 1 inches. Kaya pag nakaklibe ng 1 inches plus may load ka ng dating 2 inches ito, pag may load ka na maaari siyang bumaba ng 1 inches, tapos plus ang klibe pa ng kalsada, magiging level na to yung sidecar nyo pag manakbo na ito. Tapos itong motor na ito na nakahiga siya ng konting 3 inches papunta sa left side, magiging tutuwid na rin to, sasabay siya dito sa sidecar. Para hindi kayo hilain papunta sa gilid ng kalsada kung sakaling ito nakababa masyado dito. Kasi nangyayari kasi pagkababa masyado dito, wala sa level dito, habang nananakbo kayo, di ba kunyari ito mababa dito kaysa dito, habang nananakbo kayo, hinihila kayo ng sidecar pupunta sa gilid ng kalsada. Kaya napakabigat, naghihilaan kayo ng sidecar. Kaya mangyayari, ang ending yan, masakit yung balikat ng driver lagi. At saka kamay. Hindi makapag-drive ng maayos. Hindi sa smooth manakbo. Kaya ang purpose ito, bakit siya nakaklibe ng 2 inches lang nilagay yung klibe sa akin. Sa alignment ko, sa version ko, 2 inches lang. Huwag nyo rin gawing 3 inches o sumubra pa, kasi ang nangyayari din pag sumubra ng masyado malaki yung klibe niya, ang nangyayari pag namembrino kayo, dinadala naman kayo ng sidecar papunta sa kasalubong yung mga sasakyan or sa right side. Napakadelikado masyado, kasi lalo pag loaded kayo, tapos bigla kayong mamrino, dinadala kayo ng sidecar papunta sa kabilang side, papunta sa kasalubong nyo. Kaya mas mainam na 2 inches lang talaga ang ano nyo. Kasi ako, sa experience ko, nasubukan ko na ilang sidecar ng inalign ko, at saka ilang kulong-kulong na inalign ko. Ito yung pinaka gusto kong alignment or sukat. Pang-apat, yung level ng motor natin or motorcycle. Kung napapansin nyo dito sa level bar, hindi nakalibel tubig, sadyang nakahiga talaga yan ng 3 degrees papuntang left side. Kasi gawa tulad ng sinabi ko, yung sidecar, nakaklibe yun ng mga 2 inches. Pag loaded na yun at nanakbo na sa kalsada, lilibil na to motor na to, kasabay ng paglibil ng sidecar. Kasi bakit? Ang purpose kasi niyan, pag nanakbo na sa kalsada yung tricycle nyo, hindi sila kabukakan na parang palaka. Pang-5 ay alignment ng axle ng side wheel nyo, kung saan siya nakatapat dapat. Sumukat kayo dito mula sa axle ng panghulihang gulong ng motor ng 100 mm or 4 inches. Mula naman sa sinukat yung 100 mm at saka or 4 inches hanggang dito sa putres na to, dapat dyan lang naglalaro lang, dyan nakatapat yung or naka-align yung ano nyo, yung axle ng side wheel nyo. Tulad ito axle na to,
Doon dapat nakatapat to. Sa pagitan ito ng sinukat nyo ditong 100 mm or 4 inches. Kasi mas maganda kung dyan nakatapat dahil sa based on sa experience ko, walang likot ang manibela. Hindi kayo mapapagod sa pagmamaneho. Kahit malayo pang travel nyo, hindi masakit yung balikat nyo sa kakapigil ng likot ng manibela. Basta wag lang kayo lumayo dito sa potres na to at saka dito sa pinagsukatan nyo mula dito sa may axle ng gulong ng huling motor na 100 mm or 4 inches. Wag lang kayo lumayo dyan. Sigurado ako, ginagaranti ako na walang likot ang manibela nyo yan. Kasi ako subok ko na yan. Mapakulong-kulong man o passenger sidecar. Gamit na gamit ko yan. Dami ko nang inalign na sidecar, ganyan ang gamit, ganyan yung klaseng pag-align ko. Lahat smooth, manakbo, maganda. Hindi ka tulad dati ng alignment ko na nasubukan ko na kasi dati na yung axle nito ng huling gulong ng motor at saka axle nitong side wheel magkatapat dati, ginawa ko ganyan. Pero ang nangyari, napakabigat na rin. Napakahirap kasi malikot, hindi smooth manakbo. Pagod ako lagi sa kapigil ng manibela, lalo pag loaded. Napakalaking problema. Pang-anim or last but not least, yung distansya ng motor at saka sidecar. Dapat hindi masyadong malayo o masyadong malayo o masyadong malaking distansya sa pagitan nito. Kasi napaka-hirap na rin, mabigat ang sidecar na rin. Dapat mga hanggang 3 daliri o 2 daliri lang. Dapat ganyan lang yung distansya niya. Huwag masyadong malayo. Kasi yung problema dyan, pag lumiliko kayo at loaded kayo, napakabigat din ng sidecar. Isa rin sa dahilan yung bakit malikot yung manibela natin. Malikot yung manibela ng motor. Dahil yan sa yung iba kasi sobrang layo yung distansya. Sobrang hirap na rin.